Hi, magandang araw po. Welcome po sa Lolo Ding TV. Kumusta po kayo mga subscriber at mga viewers na patuloy na sumusuporta sa Lolo Ding TV. For today's vlog ko po ay kakaiba po kung mapapansin nyo na dito po ayan nagsasalita po ako. Ang dahilan po kasi may gusto kong i-share sa inyo o dito sa vlog na ito na may kinalaman po dito sa COVID-19. So ito po yung vaccination day ni Lola Baby na sinamahan ko siya. So kakaiba nga po to. Dito rin po pala sa vlog ko na ito, dalawang bagay po ang nangyari. So, mapakikita ko po yung lugar kung saan si Lola Baby po ay na-vaccine. Dito nga po sa ayan, yung nakikita ninyo. And then at the same time, after the injection, ay makikita nyo po siya. So, babantayan po natin siya dyan sa yung pong area na. Ito po yung exit pag natapos na yung injection. So, hi po muli sa inyo. So, habang naghihintay po ako kay Lola Baby, allow me po na ikwento ang lugar na ito. So, ang pangalan po ng lugar na ito ay Colony. So, bali ito po ay parang isang baryo dito sa Geneva, kung saan ito pang baryo na ito ay ang mga nakatira po dito ay mayayaman. So ito po yung subdivision dito sa Geneva na karamihan ang nakatira po dito ay lalo dito sa west side. So sa right po side nitong nakikita nyo picture, pag dumiretso po kayo sa kanan na andyan po yung lugar, yung malaking bahay kung saan nga po mayayaman ang mga naandun, mamilyonaryo po siguro. And then, basta mayaman po sila. Kaya nga po itong lugar na ito ay talagang pag sinabi nyo pong colony, yun nga po, lugar ng mayaman. And then ang isa pa pong maganda rito sa baryo na ito, sa colony, ito po ay overlooking kung hindi po lang natin pansin kasi nga po may mga puno and then may mga nakablock na mga bagay. Pero pag lumakad po kayo ng konti palabas doon, kung makikita nyo po itong video, pag lumabas kayo ng gate dito, lumakad lang kayo siguro mga 1 minute, 2 minutes walk, ando na po, bubungad na po sa inyo yung pagiging overlooking nya. Makikita nyo po sa baba yung Geneva City, yung lake. So makikita nyo po yun. So napakaganda po ng lugar na ito. Kung mapapansin nyo po, super green, sariwa ang mga halaman dito, yung mga puno. And then ayan po, makikita nyo po yung mga halaman nila, ang bulaklak nila. Talagang makala mo po mga plastic. So yan, may rebulto po si Gustavo Ador, siguro po itong taong to, itong rebultong to may kasaysayan dito sa baryo ng colony na ito. So napakaganda po. And then siguro ito po yung ito nga po pala yung ano niya. Bali ito po yung first dose ng kanyang injection. So yan po, first injection. And then ayan po, so dito po lumalabas yung mga pagkatapos ng injection. So dyan po natin hinihintay si Lola Baby. So dyan po, sama po kayo ha. Sandali na lang po matatapos na yan. Lalabas na po pala siya. So ayan, may lumabas na. And then sana siguro
malapit na rin siya. Si Lola Baby. Parang ayan na siya. Ay, siya na nga po. So, thanks God na tapos na siya. Nakaraos na yung kanyang unang turok, unang injection niya para dito sa COVID-19. Yan. Oh, may dala-dala pa siyang papel. Ano kaya yun? Oh, kumakaway pa. Mukhang baliwala. Walang takot. Walang nervous. So, ayan po. Bali, pinapakita niya yung certification ng first dose niya. So, ganito po dito sa Geneva na immediately dala nyo na po yung certification patunay na naturukan na kayo ng first dose. So, ganun po dito ka organisado. Paglabas mo, dala-dala na. Sakit daw ng konti yung pinagturukan. Pero normal po yun, di po ba? So, yan po. Sa susunod po muli sa
yan po ang nakikita po ninyo ay yung nga pong lugar kung saan patungo doon sa area kung saan andun yung injection area nila. So yan po yung araw na papunta doon sa vaccination area, vaccination ng COVID. So yan po ang patungo doon. So pag lumakad po kayo dyan, diretso po, ayan na po ang bubungad sa inyo sa kaliwang parte kung saan andun po itong mismong vaccination center o kung saan diyan po ginaganap ang pag-injection. Ayan po, Center of Vaccination of Colony. So it so happened po today sa second dose po ni Lola Baby, madalang na po siguro ang tao ang nagpapaturo. So it's good thing po at mabilis lang. Ayan. So ngayon po naglalakad po ako patungo doon kung saan labasan po. Ayan, labasan po ito, parang waiting area ng mga na-injection na. So dito po lalabas si Lola Baby o sino man matapos na po ang kanyang injection. So ayan na po si Lola Baby. Uy, meron naman siyang dalang papel gaya ng first dose. So for sure po same paper po yan, certification na tapos na siya ng second dose. So muli po, salamat sa Diyos at nakaraos na rin siya ng 2 injection. Bali wala, saya. Oo nga po. So yan. So natapos na po ang first and second injection ni Lola Baby. So ngayon po, dito ko po babanggitin yung gagawin ko po para sa kanya na pagkatapos nitong second dose, kung paano yung tip na pwede pong makatulong para sa akin po, ewan ko po sa inyo, pero para sa akin po nakatulong po ito sa kanya yung gagawin po namin. At yun nga po, bali sa third part nitong video upload ko na ito, so babanggitin ko po kung ano yung aming gagawin. Okay po, so see you po ulit sa next part nitong upload na ito. Bye bye po. So, hi! Welcome po ulit sa ikatlong parte nitong upload ko na ito today. So, ngayon po, ito yung aking binabanggit na babanggitin sa sabihin sa inyo. Yung gusto kong i-share sa inyo na ginawa ko kay Lola Baby. Na after po ng injection from colony. So, tumungo po kami dito sa isang maliit na park na ito kung saan ang akin pong naging idea dito is yung after the injection magkaroon ng paglalakad, magkaroon ng yung kaisipan niya yung dito sa nature na marirelax ka, marirepress ka. So yung negative na pwede mong maramdaman after the injection o pwede mong maisip dahil na naglakad ka rito, gumanda yung circulation ng ng dugo mo, parang yung naglakad ka nga, exercise ka. So yung gamot, kumbaga sana magkakaroon ka agad ng pagkalat sa iyong katawan. So hindi yung most at ang mahalaga doon yung isip mo is baliwala lang na nagkaroon ka pala ng injection. So yun po ang aking naging idea na plano talaga na gawin after the injection. So ito na nga po kami naglalakad patungo dito sa maliit na park na ito. So ito pong park na ito maliit lang po ito kung saan may mga ilan po silang alagang ibon, hayop na at yun nga po makikita natin ito.
first time ko rin po na mapasyal dito at makikita natin. So, yun nga po, balik tayo dito sa injection, sa may kinalaman sa injection. Malaking bagay po para sa akin yung pagkatapos ng maturukan, maglakad-lakad, o maglibang, o saan man pasyal mo siya. At makakatulong po ito siguro, instead na yung pagka-injection ay uwi agad, hindi nihiga-higa ka. So, lahat po yun, mababantayan mo yung mangyayari sa'yo. So, para bagang lahat ng maramdaman mong kakaiba sa sarili mo na hindi mo naranasan normal, maisip mo ay dahil sa injection. So, hindi po ganun. And then, kaya nga po naisip ko yung ganito. Okay po. So, yan po, dito na kami sa gate nitong kung saan, yun na, may ilang hayop tayong nakita doon sa signboard na alaga nila dito. So, ito pong area na ito. So, dito po nandito yung wild goat nila. And then, yan po nakapokus na yan. Yan po yung pag winter time. Doon po sila papasok para hindi sila malamigan. And then, kung mapapansin nyo, dahil nga po sa mountain, kung saan, doon talaga, yun talaga ang kanilang lugar. Mga bato. So, nilagay po nila dito. So, parang silang nasa bundok eh. So, yan po. Naglalakad-lakad tayo. Pupunta dun sa loob. So, tingnan natin kung anong makikita pa natin dito po. So, nakakatuwa po dito. Ang ganda. Green na green na naman. Napaka-presko ng lugar. At talagang pag naglakad ka rito, parang ang sarap po ng pakiramdam. Malamig, although may init, may sunlight. So, ayan po. So, yan po nakalagay yung wild ng mga goat. Hindi nga lang po natin nakita kasi siguro nasa loob po. So, sige po, maya-maya po uli. Okay? So, hi po ulit. Yan, ito naman po yung part na meron silang alagang ganitong klase ng ibon na mahaba ang buntot. So, ganda po niya, no? So, yun po. Party pa rin po ito ng park. At, yun, naglalakad-lakad kami. Upang sabihin nga po ay yung injection ni baby ay kumbaga sa yung kanyang circulation ng dugo ay kumbaga sa ay maging mabilis at kumbaga sa ayan. So dito po sa party na to, so itong nakapokus na to, ano ba ito? So yan po yung mga wild na deer. So sila po yung mga usa, very relaxed din po sila. Napakaganda po kasi ng lugar na malamig. Bago yung part na may damo talagang super green. Kaya very relaxing, relax sila. Kaya nga po, kung dito po kayo papasyal na ganito, so relax din po kayo. Yan. So,
Ano pa kaya ang makikita dito? So yun po, ito yung isang bagay na ginawa namin. Ulitin ko po na maglakad-lakad after the injection na ginawa namin. And then susunod po dito ay yung from here po, didiretso po kami dun sa isang mall kung saan schedule ko pong doon sana makakain, may awa ang Diyos. And then kung ano naman po. So yun po, yung dalawang tip na yun na maglakad-lakad and then ipasyal kung saan. So yun po, ang malaking bagay na pwedeng maging positibo ang resulta once na tayo po ay nagkaroon ng injection. Libangin ang ating sarili, maaaring hindi po punta kung saan mall, but yun po, yung may kumilos ka, may gawin ka, makapagkwentuhan. So yun po ang mga bagay na simpleng bagay na pwedeng gawin na ma-avoid po yung mga maramdaman, yung mga minor na resulta after the injection. Lalo pa nga po sa ginawa namin ito na nagpunta kami dito sa labuan nito na napaka-presko ng lugar. So, malaking bagay po. Hindi po ba? So, hindi na po mas yung pong susunod na part, yung pupunta kami dun sa mall, maaaring hindi ko na po ito idugtong dito. Kasi po, ay hahaba masyado ang video. Baka po kayo naman ay magsawa sa haba. So, matatapos na po ito siguro. At yun po, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa simula nung first dose hanggang itong huling part na ito. Bali itong ikatlong part na ito. So muli po ang aking taos-pusong pasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga sumusuporta sa Lolo Ding TV. Thank you po talaga. God bless po sa inyong lahat. Ingatan po nawa tayong lahat ng Panginoon. Patuloy ang pagpapala at pagkaloob sa atin ng kanyang pag-ibig. Salamat po. Bye-bye. Sa susunod po muling upload ko. Thank you po.